tayo, ang pag-iisip natin ay limitado. Akala natin makakabuti. Pero ano nangyayari sa mundo? Ayan, ito ang bunga. Ito ang bunga ng tao ang nagpapatakbo ng gobyerno, ng buhay, ng batas. Yan, patayan, digmaan, nakawan, no? Climate change, lahat. Itong sakit, no? Ito ba yung paraiso? The Lord be with you. And with your spirit. A reading is from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The sad reading is from the Gospel of Luke, chapter 21, verses 29 to 33. Let us pause for a while and let us reflect on the said Gospel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. December 1 na ngayon. Kailangan batiin natin yung mga katabi natin para maalala tayong bigyan ng regalo, no? So batiin natin yung katabi natin. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Sabihan nyo, December na, no? Malapit na ang Pasko. Huwag nyo kaming kakalimutan, no? Kaya pinabuksan ko yung ilaw para paalalahanin tayo, no? Christmas season, ayun na, no? Masaya yan. Sa Pilipinas, number 1 ang season of Christmas. Yung first reading kanina, medyo mahaba pero napakaganda, no? Kaya sabi ko nga, maganda yung pagbasa pag sa Tagalog para mas malalim ang pagkakaintindi natin. Kaya lang ang problema sa Pilipinas, marami tayong lengguwahe. We have so many languages, no, vernacular. Pag tinagalog mo, may hindi masyadong makaintindi ng Tagalog, lalo na yung malalalim na Tagalog. At meron din ibang lahi na hindi talaga marunong mag-Tagalog. Kaya sa English, para lahat, no, hopefully makaintindi, pero yung lalim ng dating, kulang doon, kulang tayo doon. Ako na lang magpaliwanag nung kulang. Dadagdagan ko, no? Alam naman natin na itong kulay na suit ko ay papalitan na to, no? Because we are heading into Advent, no, season. Kaya mag-iiba na tayo ng kulay, ng liturgical color. Ganon din yung sa unang pagbasa natin from the book of the prophet Daniel, no? Leads the way with one of his prophetic dreams that exalts the sovereignty of God. Yun yung laman ng unang pagbasa na ang paghahari ng Diyos. Bakit mahalaga yung salitang yon, paghahari ng Diyos? Kasi dito sa lupang ibabaw, no, maraming bansa. Nasanay tayo na ang gobyerno ay pinipili ng tao. Kaya may eleksyon tayo. Pinipili lang natin sino yung uupo, sino yung luluklok. At tayo rin gumagawa ng konstitusyon. Tayo rin gumagawa ng batas. No? Nasanay tayo na tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin, ano gusto natin, masusunod.
Pero kay Prophet Daniel, sa unang pagbasa, sinabi niya na darating ang panahon, hindi na ganyan. Hindi na ganyan. Ang Diyos na ang magpapatakbo ng buhay natin. Ang Diyos. The sovereignty of God. Bakit? God is all-knowing. Alam niya yung nakakabuti sa atin. Tayo, ang pag-iisip natin ay limitado. Akala natin makakabuti. Pero ano nangyayari sa mundo? Ayan, ito ang bunga. Ito ang bunga ng tao ang nagpapatakbo ng gobyerno, ng buhay, ng batas. Yan, patayan, digmaan, nakawan, no? Climate change, lahat. Itong sakit, no? Ito ba yung paraiso? Hindi ito paraiso. So ito yung kabaliktaran ng paraiso. Pero pag binigyan natin ng pagkakataon ang Diyos muli, bakit sinabi ko yung salitang muli? Kasi dati naman ang Diyos ang nagpapatakbo eh. When God created everything, He controls everything, He put things in order. At nilagay niya ating mga unang mga magulang sa paraiso, sa Eden. Maayos lahat. Walang patayan, walang gulo. Hindi mo kailangan magtrabaho eh. Kaya ka lang naman nagtatrabaho para may pera, sweldo. At yung sweldo, pangkain, pambili ng pangangailangan. Noon, paradise nga eh. Kapag sinabi ng paraiso, nandyan na lahat. Kompleto lahat. You don't need to work. Everything is there. You just enjoy the presence of God. Yun ang sinasabi ni Propeta Daniel. Hindi po ito yung Daniel na artista na naghiwalayan, ha? Hindi po, iba yun, no? Si Daniel, no? Iba yun. Propeta po ito. Hindi po ito artista. Kaya po walang pasok eh, dahil naghiwalayan sila ni Kat. Kaya chismis kayo ha, mga marites, no? So sabi ni Daniel, darating ang panahon na ibabalik ang paraiso. Ang Diyos na ang magsasabi sa atin na ganito ang dapat niyong gawin. Wala namang pangarap ang Diyos sa atin kundi maging masaya tayo eh. Maging maayos ang lahat. Through His interpretation of a vision he received, Daniel shared his faithfulness to the God who has everlasting dominion over all the earth, and a kingship that shall not be destroyed. Ito yung kapangyarihan at kaharian na hindi kayang sirain ni Satanas. The evil that happens to us is the work of the devil. Huwag niyo sasabihin na, Lord, nilikha niyo ba kami para magdusa, para magutom? Ba't maraming mga nagagahasa, nananakawan? Ba't maraming mga bata nagdurusa? Kita mo sa kalye, mga bata namamalimos, nagtitindan sampagita. Sila yung naghahanap buhay para kumain. Nasaan yung pagmamahal ng magulang? Wala. Ito ba yung dahilan? Ba't nyo kami nilikha? Para magdusa kami? O huwag nyo sabihin yun, hindi niya ginusto yun. Hindi niya ginusto. Tayo ang pumili nito eh. Tayo. Umalis tayo sa Diyos at sa kanyang paraiso. Tayo ang tumalikod sa Diyos. Tayo. Parang anak, pag yung anak mo naglayas, tapos walang trabaho, nagtampo lang sa magulang. Mga bata, matampuhin mga bata ngayon eh, no? Sinabi lang ng magulang na, oy, itigil mo na yung paglalaro ng computer, mag-aral ka naman. Tatampo na kaagad. Kung ano-ano na sinasabi sa nanay, sa tatay. Sasabihin ng anak, naglalaro lang eh. Pero maglaro yung bata, buong gabi yan. No? Walang aral-aral. Naglalaro lang naman. No? KJ talagang nanay ko. Kaya ang tawag ng mga anak sa nanay ay aswang, mangkukulam, no? Manananggal, no? Kung ano-ano, bruha. No? Eh mga bata ngayon, they lack love and direction. Ito bang dahilan ba tayo nilikha ng Diyos? No. Parang anak yan na naglayas. At pagdating sa labas, ilang araw siya nagpalaboy-laboy, walang makain, natutulog sa kalye, kumakain sa mga tabi ng restaurant na tinapon sa basura, yung mga pagpag, no? Sasabihin, Lord, nilikha mo ba ako para magdusa, magutom? No,
lumayas ka eh. Kung hindi ka lumayas sa tahanan nyo, hindi naman ganyan. Pinapakain ka naman ng nanay, tatay mo eh. Hinabihan ka lang na mag-aaral ka, nagtampo ka kaagad. So, yun ang sinasabi ni Daniel, maayos ang lahat eh. Tayo ang nagtampo. Pero pag naghari na ang Diyos, mawawala na yung kaharian ng kasamaan, pati yung inggit, pati yung tampo, aalisin niya yan. But this vision also describes the coming of the Christ. Christ means the Savior. The Savior means the God. Kaya may Iglesia ni Cristo, tawag nila Iglesia ni Cristo. Cristo means Messiah, Savior. And only God can save. Therefore, Jesus is God. Kung sasabihin ng numero unong doktrina ng Iglesia is, si Jesus ay tao lamang. Are you not crazy? Parang sinabi mo, ang yelo ay hindi malamig. Loko mo kami. Daniel's psalm of praise further exalts this Lord of all creation to be forever praised. We are assured again, this time by Jesus in Luke chapter 21 verses 29 to 33 in our gospel reading today, that the kingdom of God is near and that His teaching will abide forever. These verses are about eternity, to be sure. They are also about promises. The message of redemption in Luke chapter 1 verse 28, yan yung verse before yung gospel natin ngayon, basahin ko. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. At yan din yung verse before the gospel natin ngayon. Ano ibig sabihin nun? Yung verse before the gospel natin, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand. Parang sinasabi sa atin na, tumayo ka, tumitig ka, darating at darating ang kaharian ng Diyos, pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. There are a lot of promises that brings us to this point. God promises us everlasting dominion and the coming of a Savior in the Old Testament. And Jesus promises, sa Old Testament kasi, ang laman ng Old Testament are promises. Ano ang promise sa Old Testament? That the Messiah will come. The New Testament is the fulfillment of the promise. Indeed, Jesus has come. Jesus promises that His words will not pass away, even after heaven and earth will pass away. Parang sinabi ni Jesus, itaga mo sa bato. Pag sinabi ko, mangyayari yan. Siya yung pag nangako, hindi napapako. Jesus also promises us we can be confident that our redemption is at hand, enough so that we can stand erect and raise our heads, because we will be delivered of all the forces of sin and evil in this world. Gusto ko singitan to eh. No? Tagal ko na itong gustong sabihin eh. Sabihin ko na. Alam niyo, yung mga naghihirap na pamilya ngayon, ang dami ko nakikita, nag-iikot ako eh. Nakakabasag ng puso. Daming pamilyang naghihirap. Bakit? Kunwari, sabi nga, pag ang anak mo ay masaya sa inyong tahanan, pinagtatabuyan na ng magulang na mag-asawa, ayaw pa mag-asawa. Anak, 34 years old ka na. Dalaga ka pa rin. Binata ka pa rin. Mag-asawa ka na. Gusto ko na magkaapo. Ayaw yan mag-asawa. Bakit? Isa lang naman dahilan bakit nag-aasawa ang tao eh. Anong dahilan? Para maging masaya. Kaya kasabihan natin sa Pilipino, ano yun? Mag-aasawa na ako dahil gusto kong lumagay sa tahimik means masaya at maayos na buhay. Pag magulo yung buhay mo, sasabihin mo, gusto ko nang lumagay sa tahimik. Isa lang dahilan bakit gusto mag-asawa ng isang anak. Ano ulit yun? Para maging masaya. Ano ba kayo? Hanggang ngayon, isip nyo si Daniel pa rin. Kaya ayan, naghiwalay tuloy.
Isa lang. Wala namang nag-aasawa para maging miserable ang buhay eh. Di ba? Gusto niyo ba mag-asawa para lokohin ka ng mister mo? Para bugbugin ka? Para mura-murahin ka? Para gutumin ka? Wala. Isa lang. Ang dahilan bakit nag-aasawa ang anak. Gusto maging? Kung masaya ka na. Yun lang ang dahilan bakit gusto mag-asawa, maging masaya. Kung masaya ka na, ayaw mo mag-asawa. Tignan niyo ako masaya. Kaya ayaw ko mag-asawa. It's only an end, no? A means to an end. Kayo mga anak na masaya sa tahanan, kahit pinagtatabuyan ng magulang, mag-asawa ka na. Bakit ho, inay? Bakit ho? Masaya na ho ako rito sa pamilya natin. Magandang bahay natin. Nakakakain ako ng maayos. Twice a week, nasa SNR tayo. No? Once a month, nasa Europe tayo. Oh. 3 yung Mercedes-Benz natin at 1 Ferrari. 3 barko natin. Atin yung mga mall na yan. Ano pang hahanapin ko, inay? Napakabait nyo ni itay. Araw-araw, binibigyan mo ko ng pan-shopping na 30,000 pesos. Pag may natira, nagagalit kayo, nakuripot ako. Ano pang hahanapin ko? Pagmamahal, nakikita ko, nararamdaman ko sa tahanang ito. Inay, wag niyo ako ipagtulakan na mag-asawa. Makapiling ko lang kayo ni itay, masayang-masaya na ho ako. Kaya tayo nag-aasawa dahil gusto natin lumagay sa tahimik. Ibig sabihin, masayang buhay. Kaya ayaw mag-asawa ng mga anak. Pero pag yung anak nyo, 5 years old pa lang, gusto na mag-asawa. Ano ibig sabihin? Hindi siya masaya sa tahanan. Isa lang din ang dahilan bakit ang mga anak maaga nag-aasawa. Gusto nilang lumayas sa impyernong tahanan nila. They want to escape from something. At ang problema lang, nangangaharap yung, lalo na yung babae, nangangaharap yung dalagitan na magkaroon ng tahimik at masayang tahanan. Napangasawa niya isang salaulang lalaking bolero. Pinangakuan siya. Pinangakuan siya, kaya naman siya nagpakasal eh. Pinangakuan, at naniwala naman. Ngayon, nung nagsasama na sila, nagdurusa. Nagdurusa. Ang daming pamilyang nagdurusa. Isa lang dahilan, ba't sila nagdurusa? Umasa yung babae, nabibigyan siya ng maayos, masaya at magandang buhay. Sabi ko, kung sana yung tiwalang yan ay hindi mo binigay sa lalaking demonyong yan. Bagkus binigay mo yung tiwalang yan sa Panginoong Hesukristo na mabibigyan ka ng magandang buhay. Hindi ganyan ang buhay mo. Amen? Kaya swerte ho kayo na nagsisimba. Kaya kayo nagsimba, isa lang dahilan. Nagtitiwala kayo kay Jesus. At naniniwala kayo, pag pinangako ni Jesus, na bibigyan ka ng magandang buhay, itaga mo sa bato, mangyayari yan. Amen? To stand erect and raise our heads means we are confident that we trust Jesus' promises, that Jesus will return, and the beast or evil of this world will not prevail. When we say Jesus is Lord, it means we recognize Jesus' deity. That Jesus is God. Grabe yan yung mga sektang yan eh. Sabihin nila, Jesus is Lord. Pero Jesus is only man, not God. Come on. Tinawag mo siyang Lord. Lord means God. That is, Jesus is God. In Acts chapter 2 verse 36, let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. Nasa Biblia ho yan. Acts chapter 2 verse 36. Ulitin ko. Let all the house of Israel therefore know for certain
that God has made Jesus both Lord and Christ. Christ means Messiah. Lords mean God. Jesus is both God and Savior. This Jesus whom you crucified. The statement Jesus is Lord means that Jesus is God. Jesus has all the authority in heaven and on earth. Darating ang panahon, hindi na tayo gagawa ng batas. Hindi na tayo pipili ng ating presidente o leader, kundi ang Diyos na ang mamumuno sa atin. Matthew chapter 28 verse 18. He is our only sovereign and Lord. Jude chapter 1 verse 14. He is in fact the Lord of Lords. Revelation chapter 17 verse 14. Ano ibig sabihin ng Lord of Lords? Sa mundo, maraming hari, naghahari-harian. Mga presidente, prime minister. Sabi dito sa Revelation chapter 17 verse 14, darating ang panahon, lahat ng presidente, prime minister, governor, luluhod kay Jesus, the Lord of all lords. Amen.